So what's up nga sa inyo mga kalpa, no? For today's video vlog nga pala ay tuturuan ko nga pala kayo kung paano nga pala yung full process sa pag-install ng KOSO RPM meter. So 4-in-1 na to mga kalpa. So bali meron siyang RPM, tapos water temperature, time, tsaka yung sa may battery voltage niya. So nasa around 1,100 pesos nga pala ito, kaso naka-sale siya. So nabili natin siya sa Shopee worth 665 pesos dito kay Norcy5.ph. So hindi ito sponsored ng KOSO at netong shop na to, no? So dito lang tayo bumili. So iwan ko yung link dyan sa baba mga kalpa, sa pin comment at dyan sa description box, para pagka gusto ninyong umorder ay rekta Shopee na kayo. So kapag bibili kayo mga kalpa, ito yung expected ninyo na darating sa inyo mga kalpa. So balot na balot ito ng bubble wrap at balot pa talaga siya ng plastic tsaka papel. So ito siya mga kalpa, safe naman nung dumating sa atin. So medyo matagal itong full vlog tutorial natin dahil may mga modification tayong gagawin, tsaka tuturuan ko kayo yung sa pagwa-wiring. So tara, simulan na natin mga kaalpa. So dito babaklasin muna natin yung upuan natin, pati yung compartment, at saka bumili na rin pala tayo ng extra coolant na Pro 99. So ito yung gamit natin. So dito mga kalpa, mamarkahan lang natin yung ikakat natin dito. So kukunin nyo lang yung pinaka CNC tube nung isasalpak natin dito sa hose natin. So bale, nakasampo hose na rin pala tayo, tapos kuha na rin kayo ng pagsasaluan ng coolant. So prepare nyo lang na malamig na yung motor pati yung sa coolant natin para hindi kayo mapaso mga kalpa. So once na natanggal nyo na yung mga hose clamp dyan, tanggalin nyo rin yung 4 na tornilyo dito sa may radiator natin, kasi mahirapan kayong hugutin nyo yung hose natin na nakalagay dito sa BRD. So kung naka BRD kayo, madali nyo na lang matatanggal yan mga kalpa. So try nyo lang tanggalin yan mga kalpa hanggang sa matanggal nyo na. At dito nga ay puputulin na natin siya. At saka yung natitirang hose dito, ikakat na rin natin siya. So mano-mano natin siyang ikakat. So kailangan nyo rin pala ng blower para maluto itong hose natin. So pagka stuck yung hose natin, salpakan na lang siya. So ito kasing Samco hose, medyo makunat talaga siya mga kalpa. So heat resistant talaga siya. So panalong panalo ito. So bibili nga rin pala tayo ng hose clamp dito, dahil yung kasamang hose clamp ng KOSO ay hindi nga po siya fit dito, kasi medyo mataba yung sa KOSO Tapos yung isa pang partner na pinutol natin na Samco hose dito mga kaalpa, ayan, niluluto na natin siya. So kuha lang din pala kayo ng long nose, tapos binatin nyo lang. So yan yung pinaka the best na technique para mapaluwag natin o mapalaki yung butas ng Samco hose natin mga kalpa. Pero kung stock pa lang yung hose ninyo, no need nyo nang mag heat gun or lutuin yung hose rubber nyan. So ito talagang Samco hose, matibay talaga yan mga kalpa. So iwan ko na lang din yung link ng Samco hose dyan sa pin comment at dyan sa description box mga kalpa. So dito nga pala mga kalpa, ito pala yung binili nating hose clamp. So bumili tayo sa hardware. So bale, stainless na rin ito mga kalpa. So ang pagkabili ko dito ay nasa 28 pesos lang. Dalawa na yan mga kalpa. So bale, ito nga pala yung size niya, 1/2. So pwede siya sa 21 to 38 mm. So dito mga kalpa, isasalpak na natin siya dito sa joint natin, pati dun sa may radiator natin. So papakita ko na yung full process dito mga kalpa. So stay tuned lang sa video natin at huwag nyo i-skip nga ito, dahil magwa-wiring pa tayo dito. Ituturo ko lahat yung tamang proseso dito sa pagwa-wiring. Ulang pa. Sana. So dito binabalik na yung 4 na tornilyo sa radiator. So itong hose clamp, pwede to pagka stuck yung hose ninyo. So nagpalit na kasi tayo dati ng ng Samco. Ayan, so hindi siya pwede. So yung pinakita ko kanina, yun yung pwede. Bali dalawa. 28 pesos lang yung dalawa na.
Bali ganyan yung magiging itsura nyo. Yung sa thread. Anong purpose yung beta gray tol? Para hindi mag-leak. Ha? Para hindi mag-leak na. Para hindi mag-leak, no? Kasi pag may pressure na yun, pag yung init din eh. Bubuwak ng lubang. Baka yan pa yung mag-cause ng pag-drain ng coolant, no? Kapailalim siya. Kaya dito. Gaganon siya, gagapang. Kaya pwede naman dito. Pero mas maganda dun sa ilalim. Gusto ko nga dito na lang natin siya ilagay, no? Pwede. Oo. Sir, gamit tayo ng 12mm na open. Saktong higpit lang para... Yan, ganyan na yung itsura niya. So, dapat nakaside yung sa may sensor niya. Kasi pag nasa ilalim, may hirapan kayong higpitan. So, dito kasi, kaya nyo siyang makamay. Or yung sa tools natin na D12. Ayan, gamit kayo ng D12, tas maigpitan nyo na siya. Or pagka gusto nyo yung paluwagin, mas madali lang. Kasi mahirap pag pailalim eh. Hindi naman pwedeng patayo rin, baka may tumama na object dito. So ito, tinetesting ni Tol James. Ayan, binabasa yung instruction dito. So meron siyang RPM. Tapos yung water temp niya tol. Ayan, yung temperature ng coolant. Tapos orasan. And then yung voltmeter. Ayan. So 4-in-1 siya. So yung habol ko lang dito yung RPM tsaka yung sa may water temp. So dito sa right side na lang siya ilalagay para hindi tayo magbubutas ng para may stopper daw, sabi ni Tol James. So dito kinalag yung dito sa harap. Tapos ipapagapang na yung kable. Ayan. Meron siyang kulay white, red, black, and blue. So yun na, kailangan pang baklasin yung buong kahari dito sa harap sa may headlight. Kasi papagapangin yung wire dito eh. So dito bitin yung wire. Pag dito nyo siya ilalagay, hindi na kayo magdudugtong. Kaso yun ko naman nilalagay dito. Gusto ko visible siya. Pag ganyan. And papagapang pa rito. So dito, tatanggalin nyo rin yung side skirt. Sa akin, tinanggal ko na eh. So dito, pinapalatan na yung mga wire. Ito lang na yung mga function yung mga kulay na yun. Positive, negative, accessories, saka yung RPM. RPM yung puti. Tapos yung isa, negative. ay apat. Negative lang yan, no? Accessory. Oo. Tapos positive. Positive, papuntang baterya. Kasi itong wire na to, ito yung sa sensor. Oo, doon sa sensor. Yung isa eh. Bali sa kakuha ng linya dyan tol. Yung linya ng papunta na ng baterya, diretso na. Oo. Dito na po. Sa may MDL ko, no? MDL, busina. Magkakasama naman lahat yan. Oo. Yung tinap dito nun, no? Sa may ignition, no? Na tol? Kasi maglatag pa tayo ng panibago. Oo, matrabaho na eh. Hindi naman. Siya rin. Dadaan din doon. Pero kung wala silang ganyan, saan nila itatap doon? Pwede dito sa ignition switch. Ignition switch. Anong kulay dito sa ignition switch? Pula din. Pula din eh. Kasi lang. Pero ito mas maganda na ito. Oo. May sarili ng fuse doon. Yung positive na eh. Pang may lang ito. Ito negative. Ito yung totoo nito.
kinat yung excess wire. Kasi tatap na rito. Papatik na tayo ng tape. May tape ka? Wala to. Ang dagat na ubod. Diyan mo na rin tatap yung negative. Pag wala silang ganyan tol, saan nila tatap eh? Pwede yung dito, sa body ground. Body ground, no? Kaya ito, buksan nila ito. Yung kulay green. Kulay gray. Green. Ay, green. Ayan. Basta green one, no? Yung kulay black ang itatap mo, no? And bali yung black yung ilalagay nyo doon. So dito itatap naman yung kulay blue sa accessories wire sa may kulay black. Pag dito, no? naka-on yung ignition, gagana. Tapos pag pinatay mo. Oo. Dito nila itatap sa kulay black, no? Accurate naman. Accurate, no? Tapos itong extrang kulay violet na wire, ito yung pupunta sa ignition, yung kulay white. Yan yung sa RPM. Bali gagapang siya. Meron ko ya? Meron? So ito binabalutan ng electrical tape para di siya magkaroon ng contact, para iwas sunog na doon. Para maiwasan yung short circuit. Ang papadaan na to sa ilalim.
So ito, bitin yung sa temperature. Oh. Ayan. Pero kung dito talaga nakalagay, sakto lang yan. Sa bulsa. Ito kasi ginagamit ko tong bulsa eh. Black tsaka orange. Sige lang to. Para malinis. Ayan, i-plug na siya dun. Tapos kailangan din ng cable tie. Yung sakto haba. Ayan, nakaganyan siya. Para malinis tingnan. Tapos nadana yung ganyan. Tatap na lang kay cable tie na lang dyan, no? Wala na tayo. Okay na. Dalawa. So ito, gagamit tayo ng automotive wire. Number 18 yan, tol, no? Standard wire. Wala akong tingkang ganito katapos. Yan, yung saktong wire lang din yung ilalagay natin, yung may allowance lang din na konti para kahit pa paano may play siya. Siyempre kung pula sa pula, kailangan pula sa pula. So ito, babalutan na natin siya ng electrical tape, itong buong to. So bali ito na yung wirings ng tropa natin. Ayan. Saktong sakto na siya dito. So ipa-plug na lang natin siya dyan. Kasi ito yung kulay puti na dinugtungan natin ng kulay violet. Kasama to sa koso. Pupunta to sa ignition coil natin. So kailangan nyo rin ng 10 pirasong cable tie or cable strap para malinis yung pagkakakabit natin dito. Kasi pagka di nyo nilagyan yan, nakalaylay, baka masira pa. Kung mababad man sa bayan to, okay naman, no? Itong wire? Oo. Safe yan? Safe yan, eh. Nakabalot? Tingnan mo naman. Sakto yan. Yan, inipit na lang din dito. Napapabayan sa strap mamaya. Yan. Diba? Sakto yan, oh. Yan, i-plug na natin yung wire nya. Tapos saka ako strap ngayon yan. Di Safety na, no? So ito, gagamit tayo ng tester para ma-check yung sa ignition mo. So ito, bitin din yung sa poso na wire. So magdudugtong lang tayo rito, mga siguro. Ayan, mga isang dangkal. Ayan, gusto natin siya itatap. Pero suggest ko sa inyo, palit na lang din kayo ng mas mahabang wire para hindi na siya dugtong-dugtong. Ayan, para isang dugtungan lang sa dito, diretso na siya. So ito, hindi na ginamit ng mga adapter na to kasi naglulus daw to eh. Ayan.
So may kasama pa siyang Nagulan yan. Wala. check tayo yung RPM niya. Papagyan ito. Sa temperature no. Sino ba sa kulang ka? Dito sa taas lang, pero kulang yan. Oras. Ito lang, hindi ko pa alam kung paano i-set ito. Baka long press lang din siguro. Ngayon, mamaya, aralin na lang natin. Okay na yan. Anong kulay siya, tol? Huwag mo hawakan ito naman ko rin. Yung green na may yellow. Green na may yellow, no? Ayan, green na may yellow. Doon siya tinap. Yung trial mo. Ayan, trial Para mo. sarap yan. Para sigurado. Sa bolts niya, kwan eh. Ano, 1.9. Compatible siya, no? Ayan, 10.2. Accurate siya. Tol, bali pag ibababa tong makina, nakasama na siya dyan, no? Wala nang kakalagin, eh. Wala. Buti lang. Sa harness na, no? Ayan, no? Tsaka dito, nakahiwalay din niya. May sakit yan. Oo. So, yun, itatap na natin siya rito. Anong kulay na ulit yan, tol? Yellow na may green, no? Yan, walang kinap na wire doon, ha? Tinap lang siya. Ayan, no? Para... Kahit harness mo, walang in-slice na harness. Oo. Ang na-slice lang yung linya ng ano yan. Sabi ko, Sa NDL, no? Oo. wala akong ginagawa sa harness. Ayan, tapos lalagyan nyo na lang din ng cable tie. Ayan, nakabit na yung mga ibang kari ito. Ito yung double sided niya to. Ganyan siya. So yan, may pang monitor na tayo sa kulan. Oo. Okay, didikit natin. Susunod nating bibilin yung Koso na digital. Ayan, so bali ganito na yung itsura niya. Oh. Ayan, sundan nyo lang yung tutorial. Dali lang naman. Papakita natin lahat yung mga ginawang technique dito. So sa mga nagtatanong, dito tayo nagpagawa kay J3M sa Paniki Tarlac. Tol, ano tong location nyo, tol? I-market na rin natin, tol. Yung location ng shop nyo? Legazpi Street. Legazpi Street, Legazpi Street. Santa Rosa, Poblacion Sur. Poblacion Sur. Oo. Sa may kanto ka. Dito sa time, 24 hours siya. And parang pag-set nyo lang din sa speedometer nyo rito. Ilolong press nyo lang yan, tapos tatap-tap nyo lang yan. So madali na lang to. Ayan, lalagay na lang yung double sided dito. Ayan siya, angas. Try nga natin pompayin. Ayan, para pagka may checkpoint din, pagka i-re-rev nila, meron tayong basihan dito sa RPM. Ayan, tumataas yung sa water temp, no? And hope